Ha- Hi angels and free spirit, welcome to Lord Charms Tarot. And today's reading is another collective energy. Ayan, para po sa mga single, yung mga walang partner dyan. Ayan, so tignan natin kung meron pa ba kayong magiging serious relationship, kung magkakaroon pa ba kayo ng magsiseryoso sa inyo na lalaki o babae in general. Ayan, so wala po tayong specific na gender dito. Tingnan po natin kung kayo ba magkakaroon pa ng mga love life or seryoso na relasyon. Ayan. So, doon po sa mga gusto po magpa-personal reading, hindi po porket sinabing personal is face to face na po yung ating reading, tarot reading. Hindi po. Personal meaning, pangalan niya yung babanggitin dun sa card. Pero, kadalasan, usually po talaga na ginagawa ko na reading is online po. Ayan, kasi kadalasan sa karamihan, halos karamihan sa mga client ko is OFW. Ayan, so lagi po kaming online nagre-reading. Mali po yung paniniwala ng iba. Ayan, kasi marami pong nagke-question sa akin na hindi ba kailangan na nakikita mo ko, kaharap mo ko. Hindi po. Kahit nasaan lupalop pa kayo o nasa outside world pa kayo, pwede po kayong ma-reading. Ayan, pwede po kayong ma-reading. Ayan. So, mali po yung paniniwala ninyo na kailangan pag nagpa-reading lang kayo is nakaharap kayo. Depende na lang po yun sa inyo kung gusto nyo pong nakaharap kayo o gusto nyo po na kaharap yung nagre-reading sa inyo. Wala pong problema, pero pwede naman pong gawin through online. Kung meron nga pong online classes, bakit hindi sa tarot reading, di po ba? Kung kayo nga po nanonood ng video, ng mga vlog, ng mga content na tarot reading, tapos na sinasabi nyo nakaka-resonate kayo, so why not na pwede rin pala kayo magpa-reading online? Why not, di ba? Bakit hindi? Ayan, so doon po sa mga nag-i-inquire kung paano magpa-personal reading, magpa-private reading, nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng makontak. Kung ano lang po yung link na nasa baba, yun lang po yung i-click ninyo. Wala na po kayong ibang i-click. Kung di yung nasa description box lang po, para hindi po kayo napupunta kung saan-saan at nai-scam ng iba. Marami pong gumagamit o gumagawa ng clone ng ganitong dito ng page. Ayan po, kasi yung isang account ko na-hack na nga yun. Pero matagal na yun na na-hack. Ayan, kung ano po yun nandun sa description box na link, yun po yung pwede nyong kontakin. Pwede nyo pong i-click yun, doon po kayo mag-inquire. Okay? Ayan, so maraming salamat po doon sa mga client ko na nagtitiwala sa akin. At doon pa sa mga magtitiwala pa sa akin. Ayan, so maraming salamat po. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please do like, subscribe, and follow. Ayan, para po ma-update po kayo palagi kapag nag-upload po ko ng mga videos. Ayan, so umpisahan na po natin. Kayo ba ay magkakaroon pa ba ng seryosong relasyon? Ayan, any gender, wala po tayong specific gender po dito ha, in general po to. Okay, ayan po. So, doon po sa question natin, kung kayo ba ay magkakaroon pa ng seryoso na relationship, sa situation ninyo is yes. Yes. Kaso, meron kayong hinahanap doon sa tao na makakarelasyon ninyo na parang nakukulangan kayo sa effort na binibigay sa inyo. Ayan. So, sa nakikita ko kasi, dahil sa mga past na pinagdaanan nyo, some of you, yung mga pinagdaanan nyo past na relationship, hinahanap ninyo yung wala doon sa iba. Okay? Doon sa pinagdaanan yung relasyon, meron kayong hinahanap na wala dito sa present. Okay? At meron din yung malaki na yung pagkaiba. I mean, hindi sila parehas. Okay? Pero maraming bagong memories na pwede ninyong pagdaanan nitong bago nyong relasyon.
Etong bago ninyong karelasyon. Ayan. So, sa situation, okay naman kayo. Very sweet, clingy, understanding sa una, ganyan. And then, nandiyan na yung feeling, ano kayo, parang take it for granted kasi nga ang dami nyong hinahanap, ganyan, marami kayong hinahanap na bagay sa kanya na hindi nyo nakikita doon sa iba o doon sa type ninyong lalaki. Sabi nga dito sa card, yung nababibe ko dito is hindi siya yung dream boy mo o dream girl mo, pero siya yung nakatakda. Okay? Siya yung nakatakda na magiging seryoso na karelasyon mo. Wag mo lang siya imi-mess up. I mean, wag ka lang magkakamali sa kanya na ang tawag dito. Yun nababibe ko sa kanya kasi wag ka lang gagawa ng pagkakamali na pagsisisihan mo balang araw. Wag mo siyang gagawing parang panakip butas o ginagawa siyang option o ginagawa siya. Kumbaga yung mga nakagawian nyo na ginawa ninyo sa mga ex ninyo, wag nyo nang gawin dito sa present, okay? Kasi yun yung nagiging reason kung bakit magbabago na naman ulit yung situation ninyong dalawa, na instead napaka-sweet, napaka-clingy ninyong dalawa, give and take na relationship, tapos mauuwi na naman sa wala. Bakit? Kasi yung nakikita ko dito is meron kayong gagawin o yung pagsubok ba. Kumbaga, tinitesting nyo sila. Yung mga nagawa nyo sa una, nakarelasyon nyo, ginawa nyo dito sa present. Kaya, ang nangyayari, nagbabago yung isip ng tao. Okay? Hindi nyo sila makontrol. Hindi nyo kaya i-handle yung sitwasyon ninyo. Kumbaga, kahit anong gawin ninyong ayos sa relationship ninyo, doon na nagkakaroon ng lamat yung relationship ninyo. Kaya nandiyan na naman yung parang no contact, bigla na lang mag-ghost, bigla na lang iiwas, na instead na nahanap nyo na yung karelasyon nyo na dapat magiging forever ninyo, hindi na naman to matutuloy. Kumbaga, mauudlot na naman. Kasi nga, meron kayong magagawa na pagkakamali. Gaya nga ng sinasabi ko, wag nyong gawin sa present yung ginawa nyo sa past. Okay? Kung kaya nyong baguhin yung pattern, wag nyo nang gawin. Na yun yung naging dahilan ng paghihiwalay ninyo doon sa una, na karelasyon ninyo, wag nyo nang ulitin dito sa pangalawa o pangatlo na karelasyon nyo. Kung ilan, basta doon sa mga ex ninyo na ginawa nyo, wag nyo nang gawin dito sa present. Okay? Kung gusto nyo talaga na mabago yung takbo ng love life ninyo. Kasi yun yung nagiging warning dito sa reading natin. Yung magkakaroon na naman kayo ng kumbaga yun yung sinusubukan. Mahilig kayong manubok. Tapos meron kayong hinahanap na bagay na wala sa kanya, pero siya talaga yung meant to be sa'yo. Okay? Ngayon, sa advice na nakikita ko dito, kumbaga, yung tinutukoy niya kasi dito, is marami ka nang natutunan sa past. Kumbaga, i-figure out mo yung mga mali mo, yung mga mistakes mo doon sa past, na wag mo nang dalhin ngayon sa present mo. Yun yung sinasabi ng card dito. Kung gusto mo talaga ng stable relationship, yung gusto mong ikaw lang, yung nag-iisa ka lang. Okay? Hindi mahalaga kung ano yung naging nakaraan niya, kung naging may anak siya sa iba, tanggapin mo. Kasi siya yung minahal mo, siya yung pinili mo. Pero hindi porkit na meron siyang anak, yun yung gagawin mong reason para ayawan siya. Wag. Kasi the next na magkaroon ka ulit ng relationship, hindi siya yung nababagay sa'yo. I mean, hindi siya yung deserve mo. Okay? Meron kasi may nababibe ako dito na bibigyan ka ng panibagong buhay. Ito yung second chance mo
para ayusin, baguhin yung buhay mo. Yun yung sinasabi dito. Kung ayaw mo maging miserable yung buhay mo, so bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon para ayusin yung sarili mo o yung buhay mo. Okay? So, sa ngayon, huwag ka munang mag-isip ng negative. Harapin mo kung ano yung nasa present mo. Kasi yun yung nakikita ko dito. Kasi ibibigay sa'yo kung ano yung dapat para sa'yo. Pero sa nakikita ko dito sa pagsubok na pagdadaanan mo, ikaw din mismo ang maglalagay sa'yo sa alanganin. Ikaw din mismo yung maglalagay sa'yo sa bangin na kung saan hindi mo na kayang alisin yung sarili mo sa bangin na yon. Kasi walang magsisave sa'yo kung hindi ikaw lang din. So, yun yung sinasabi ni dito ng card. Ayan. So, yun lang po yung nakikita ko ngayon. Maraming salamat po. Ayan. So, dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe, nakafollow, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates, and follow na rin sa Facebook page. Ayan. So, maraming salamat po. Thank you and God bless.